bata? Maayong hapon, ma'am. Okay. Palihog magtindog ang tanan para sa aton nga pangamuyo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, Heavenly Father, thank you nga sa subong adlaw nga dili ako mga estudyante nga safe and sound. I hope nga damo pagid sila ma-learn sa amon nga lesson subong. Kag tani i-guide mo pagid sila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, antes ka mo magpungko, palihog pulot sa mga sagbot nga ala sa inyo idalom pulungkuan kag paki-arrange lang dayon sa inyo nga mga pulungkuan. Okay, salamat. Pwede na kamo kapungko. Sinong absent subong? Wala, ma'am. Very good. Since kompleto kamo. Sino bala sa inyo na kaya dumdum sa klase naton sang kagahapon? Sino sa inyo nakadumdum sa klase naton kagahapon? Ako, Yes, Teres. Ang ating huling pinag-aralan ay ang mga magkasing hulugan ng mga salita. Okay. Eksakto. Ang aton nga gin-lection sang kagahapon is about sa mga salitang magkasing kahulugan. So, okay. Sino naman makahatag example sang mga salitang magkasing kahulugan? Yes, Marlene. Maganda, marikit. Maganda, malikit. Ano pa? Yes, Moina. Masaya, maligaya. Masaya, maligaya. May iba pa ba? Okay, Marlene. Birthday, lantian. Okay, Birdie at Luntian. So, very good. Since nakadumdum pa kamo sang aton nga klase sang naligad adlaw. So, subong may ani ko diri gin-preparar. So, ano ang nakita ninyo nga ginauyatan ko? Box. Box. So, ano ba lang sulod sang box? Carton. Carton. So, kinanglan ko sa duha ka estudyante nga magpatunga dire. So, ang ninyo himon is magkuha ka mo dire duha ka cut shape or ang alis sulod sa box is mga shape ni siya nga natunga. So, ang inyo himon is magkuha ka mo dire duha kag ang kapartner niya ang kapares sang natunga nga shape pangitaon nyo sa isa ka box. So, gusto ko magbuo ka mo sang shape, tagduwa ka mo ka shape. So, sino gusto mag-volunteer? Ako. Yes, there's Moina. At sino pa? Ako, ma'am. Yes, Marlene. Okay, so pangitaan na diri ang iyang nga partner para mabuo nyo ang shape. Okay, so nakabuo na bala ka mo sang shape? Yes, ma'am. Okay, so pwede nyo na ipapilit sa board ang inyong nabuo nga shape. So ano ba lang na buo ni Teres Moina nga shape? Circle. Circle. Okay, circle. Okay, kag ano pang isa ka shape nga imo nabuo? Square. Ano yan? Square. So, ang nabuo ni Teres Moina nga shape is circle kag square. So, pwede ka nakapungko. Thank you sa pagsabat. Ano naman ang kay Marlene nga nabuo nga shape? Heart. 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 Okay, so, atong ipapilit ang inyo nga nabuo nga shape sa board. Kag ano ang isa nga shape nga imo nabuo? Square. Rectangle. Okay, rectangle. Okay, so thank you. Pwede ka nakapungko. Okay, so nakabuo sila sang apat ka shape.
Ang kay Marlene is ang rectangle kag ang heart, ang kay Teres Moyna is ang circle kag ang square. So, pwede nyo ba labasahon kung ano ang nasulat nga ara sa sulod ka mga shape? Okay, first, Masaya, malungkot, pataas, pababa, maliit, malaki, araw, gabi. okay, so thank you. So, may idea na bala ka mo kung ano ang aton nga topic sa subong adlaw? Shape. Shape, maybe. Sino pa? Ikaw, Marlene, may idea ka? Wala. Wala. Okay. So, before kita mag-proceed sa aton nga discussion or sa aton nga topic sa mga adlaw, igrupuhon to danay kamo sa duha ka grupo para sa aton nga group activity. So, halin sa kay Teres Moyna, pagadto sa kay Luke, amo ang una nga grupo. Halin naman kay Marlene, kag pagadto sa kay Jerilyn, amo ang ikaduha nga grupo. So, antes ka magkata sa inyo nga mga grupo, ano ba lang nyo dapat tandaan kung may ginahimo ka mo nga group activity? Oh yes, Teres Moyna. Mamati sa leader. Mamati sa leader. Yes, Marlene. Mapili isang leader. Mapili isang leader. Okay, ano pa? Ano pa inyo dapat tandaan kung may ara ka mo ginabuhat nga group activity? Yes, Marlene. Mapili isang leader. Managsulat kag manag-report. Okay, mapili isang leader, manugsulat, kag manug-report. Ano pa? May ara pa ba na? Yes, Teres Moyna. Magbulig sa pag-obra kag hindi magahod. Okay, very good. So, mabulig sa pag-obra kag hindi maggahod. So, pwede na kamo kakadto sa inyo nga mga grupo. Okay, ari ang una nga grupo kag ang ikaduha nga grupo. May 5 lang kamo ka minuto para sa pag-ubra sa inyo nga group activity, ha? Yes, ma'am. Okay, gidaw gagahod daw. Sino gagahod? Amen. Amen. Okay, 3 lang ka minuto na bilin. Tapos na kami, ma'am. Okay, tapos na. So, palihog na ko. Ipapilita na ang inyong nga obra sa blackboard. Okay. Una nga grupo, tapos na. Yes, ma'am. Okay. ni ma'am. Palihog pa to nga, kay para ipapilit ang inyong nga obra. Okay, group 1. How about ang group 2? Di naman ang group 2. Okay, so si ma'am lang mapapilit ha, kaya hindi pa kalabot ang mga estudyante ni ma'am. Okay, so sino ang reporter sa unang grupo? Oh, ma'am. Yes, ikaw mo na, palihog pa to nga, para i-report ang inyong obra. Iugnay ang mga salita sa hanay A sa hanay B. Gumuhit ng tuwid na linya upang itambal ang dalawang salitang magkasalungat. Hanay A, mataas. Ang mataas, ang magkasalungat niya na salita ay mababa, ang letter C. Ang luma naman ay ang letter E, bago. Ang basa ay letter A, toyo. Ang number 4, manipis. At sa hanay B, siya ay makapal. Ang number 5 ay malapit. At ang
ang kasalungat na salita niya ay malayo. Okay, so tagaan-tas ang 5 kapalakpak. Ang group 1, kagihambal, sagad-sagad ba? Okay, 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4, 5. Sagad-sagad ba? Okay, so then, reporters ang group 2 din. Okay, palihog pa to nga. Magandang hapon sa lahat. Ito po ang ikalawang pangkat. Iugnay ang salita sa hanay A sa hanay B. Gumuhit ng tuwid na linya upang itambal ang dalawang salita magkasalungat. Ang una ay harap. Ito ay magkasalungat sa letter D. Number 2, buo sa letter B. Number 3, mabigat sa letter E. Magaan. 4, tama. Magkasalungat sa letter A. Mali. 5, sobra. Magkasalungat sa letter C. Kulang. Okay, tapos na. Okay, thank you. Group 2. So, tagaan taman sa 5 kapalakpak ang group 2 kag ihambal ang very good. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Okay, thank you sa pag-report. So, base sa inyo nga gin-obra, may idea na ba mo kung ano aton nga topic? Yes, ma'am. Okay, so ano ang aton nga topic? Yes, there's Moina. Ang aton topic ay tungkol sa salitang magkasalungat. Okay, tungkol sa salita magkasalungat. Sino pa? May alam pa ba yan? Yung iba? Sino pa may alam? Okay, wala. Okay, so tignan natin kung tama yung sagot ni Teres Moina. Okay. So, ang atong topic subong is parte sa Magkasalungat na magkasalungat. Thank you. So, ano ba lang pag magambal kita salitang magkasalungat? May idea ba ka mo kung ano ang salitang magkasalungat? May idea ba ka mo kung ano ang salitang magkasalungat? wala. Wala. So, palihog basa ang ara sa board. Magkasalungat. Mga salitang magkaiba o magkabaliktad ang kahulugan. Halimbawa, maliit, malaki, masaya, malungkot, mainit, malamig, bukas, sarado, mataba, payat. Okay, so, magkasalungat. Mga salitang magkaiba o magkabaliktad ang kahulugan. So, ang butsingon sang magkasalungat, amoy ni siya ang mga tinaga nga ang ilang nga meaning or ilang nga buot silingon is baliktad. So, halimbawa sina is maliit, malaki. So, ang maliit, malaki bala, pariya? Hindi. So, magkasalungat sila since baliktad ang ilang nga buot, sing ganun. Hindi sila pareho sang ilang meaning. Okay, next is masaya, malungkot. So, magkasalungat bala or magkasingkalugan? Magkasalungat. Okay, magkasalungat. Since ang masaya kag ang malungkot is sa isari ang ilang nga buot, sing ganun hindi sila pareha sa meaning. Next is mainit, malamig. So, magkasalungat. Bukas, sarado. Mataba, at payat. So, naka-intindi na bala ka mo kung ano ang salita magkasalungat? Yes, ma'am. Okay, so may-ari ko diri ipa pilit. Dito ka may sa
ninyo makahambal sa kung ano ini ang sa una nga picture. Okay, ikaw Marlene? Matigas. Matigas at Malambot. so, paniya bala sila sang buot silingon? Hindi. Hindi. Kaya ang matigas is amo na siya mga bagay nga tiga kag ang malambot is mga humok, mahumok ina. So, kadua nga picture sino? Gusto masabat? Yes, there's Moina. Manipis. Manipis, Makapal. makapal. So, yung sa ikalawang larawan is tinutukoy natin yung quality, yung kalidad ng aklat. Okay. Ito ay manipis at makapal. Okay. Ako ma'am. Number 3. Oh, Marlene. Malinis. Malinis, Madumi. madumi, or marumi. So, sa inyo pamatsyagan, pariya ni sila sa meaning or hindi? Hindi. Hindi. So, kaya nakaintindi na bala kung ano sila magkasalungat? Oo. Okay. Magaling at naunawaan ninyo at naiintindihan ninyo kung ano yung ibig sabihin ng salitang magkasalungat. So, subong aton balikan ang inyong nga group activity. Aton lantaon kung insakto bala ang inyong nga mga sabat. Okay, so sa unang pangkat is panuto. Iugnay ang mga salita sa hanay A sa hanay B. Gumuhit ng tuwid na linya upang itambal ang dalawang salitang magkasalungat. Hanay A. Sa hanay A ay mataas, luma, basa, manipis at malapit. Sa hanay B naman is tuyo, makapal, mababa, malayo at bago. So sa mataas, anong salungat ng salitang mataas? Mababa. Mababa. Tama ba yung sagot ng unang pangkat? Opo. Okay, tama. Sa number 2, luma. Ano naman yung kasalungat ng salitang luma? Bago. Bago. Tama. Number 3, basa. Ano naman yung kasalungat ng salitang basa? Tuyo. Tuyo. Magaling. Number 4, manipis. Ano naman yung kasalungat ng salitang manipis? Makapal. Makapal. Tama. Ang galing Number 5, malapit. Ano naman yung kasalungat ng salitang malapit? Malayo. Malayo. Ang galing ng unang pangkat. Meron silang 5/5. Perfect yung sagot nila. Okay. 5/5. So, how about naman yung ikalawang pangkat? Suriin natin kung tama din yung mga sagot nila. Okay, so panuto, iugnay ang mga salita sa hanay A sa hanay B. Gumuhit ang tuwid na linya upang itambal ang dalawang salitang magkasalungat. So, sa hanay A, meron tayong harap, buo, mabigat, tama, at sobra. Sa hanay B naman, meron tayong mali, hati, kulang, likod, at Magaan. magaan. So, una ay harap. So, ano yung ang kasalungat ng salitang harap? Likod. Likod. Tama. Tama ba yung sagot ng ikalawang pangkat? Opo. Okay, tama. So, number 2, buo. Ano naman yung kasalungat ng salitang buo? Hati. Hati. Tama. Number 3, mabigat. Ano naman yung kasalungat ng salitang mabigat? Magaan. Magaan. Ang galing. Number 4 is tama. Ano naman yung kasalungat ng salitang tama? Mali. Mali. Mahusay. Number 5, sobra. Ano naman yung kasalungat ng salitang sobra? Kulang. Kulang. So, ang galing. Perfect din yung ikalawang pangkat. So, bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating sarili. Okay, so tignan na, subong atong tanong kung nakaintindi na gigbala ka mo sa mga salitang magkasalungat. So, nakaintindi na gigbala ka mo kung ano salitang magkasalungat? Yes, ma'am. Okay, kaya nakaintindi na ka mo, may ara ako ipamangkot sa inyo. So, sino sa inyo ang makahatag isa ka sentence nga gamit ang salitang magkasalungat? Sino sa inyo ang makahatag isa ka sentence gamit ang mga salitang magkasalungat? Okay, Teres Moina. Mahaba ang buhok ni Nena, samantalang kay Ana naman ay maiksi.
Okay. Ano yung mga salitang magkasalungat yung ginamit mo doon sa pangungusap? Mahaba at maiksi. Okay, mahaba at maiksi. So, ang galing. Sino pa? Yes, Marlene. Kulay puti ang paboritong suotin ni Joshua at kulay itim naman ang kay Paul. Okay, kulay puti ang paboritong suotin ni Joshua at kulay itim naman ang kay Paul. So, alin dun yung salitang magkasalungat na ginamit mo? Puti at itim. Okay, puti at itim. So, magaling at naiintindihan nyo na yung tinalakay natin ngayong araw. So, may ara pa bala ka mo mga pamangkot? Wala na, ma'am. Okay, wala. Since wala na kamo pamangkot, may-ari ako dili prepare sa inyo nga alansiran. So, palihog magkuha sang papel para magsabat sa mga alansiran ta ha. Okay, sa liwat ano gani ang salitang magkasalungat? Okay, at Peres Moina. Ang magkasalungat ay mga salitang magkaiba o magkabaliktad ang kahulugan. Okay, ang salitang magkasalungat ay mga salitang magkaiba o magkabaliktad ang kahulugan. So, sino naman nakahatag halimbawa sa salitang magkasalungat? Yes, Marlene. Bukas sarado. Okay, bukas, sarado. Ano pa? Yes, Teres Moina. Puti at itim. Puti at itim. Ano pa? May ara pa? Okay, Marlene. Mabango, mabaho. Okay, mabango, mabaho. Kasagad-sagad din kayo nakaitsindi na kamo kung ano ang mga salitang magkasalungat. Kag damo pa ina mga limbawa sa mga salitang magkasalungat. So, subong inyong ublaon is ansira ninyo ang ari dire sa blackboard. Kung nakaitsindi kid bala kamo o kung wala sa aton nga gin leksyon sa subong nga adlaw. Makadto kami da, ma'am. Dala lang sa inyo nga papel isulat. Okay, tapos na bala? Yes, ma'am. Okay, so palihog pasa sa inyo nga papel kay si ma'am na ina mag-check. Okay, so thank you. Okay, para naman sa inyo nga assignment nga ipasa ninyo buwas. Palihog kuha sa inyo nga mga notebook kag isulat ang inyo nga assignment. Dapat buwas nyara ka mo ipasa ang assignment ha. Yes, ma'am. Okay, ari naman ang inyo nga assignment. So, gumuhit ng mga magkasalungat na salita o bagay sa inyong papel at ipasa ito bukas. So, maliwanag ba mga bata? Yes, ma'am. Okay, so meron ka ba kayong katanungan? Wala na po. Okay, dahil wala na kayong katanungan, maraming magsitayang lahat. At maaari na kayong umuwi. So, thank you sa pagkikinig. Thank you. And goodbye, Ma'am Cordova. Okay, so, halong ka mo sa inyo pagpula uli, ha? Bye-bye, ma'am. Okay, bye!